Ngayong araw nagkaroon ng malaking kaganapan sa Malacanang. Ang mga matataas na opisyal ng militar kasama ang ilang mga general ay nagsagawa ng kilos protesta at nagmarcha patungo sa Malacanang. Ayon sa mga ulat, sila ay nagdesisyon na huwag nang payagan ang Pangulo na si Kuting ng Norte na makalabas pa ng palasyo. Ang nasabing kilos protesta ay sanhi ng lumala ng isyu sa gobyerno na matagal nang ikinababahala ng militar. Ayon sa mga pahayag ng ilang general, napuno na sila sa mga umano'y katiwalian at kapabayaan sa pamahalaan. Ang kanilang hakbang ay bahagi ng isang mas malaking plano upang maipabalik ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno. Sabi rin ng mga opisyal na oras na para magkaroon ng radikal na pagbabago upang maiwasan ang tuluyang pagkasira ng bansa. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang negosasyon sa pagitan ng mga lider ng militar at ng administrasyon ni Pangulong Kuting. Inaasahan ng publiko ang agarang solusyon sa isyong ito upang maiwasan ang mas malalang sitwasyon. Ang buong bansa ay nakatutok sa mga susunod na mga mangyayari. Umaasang magkakaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa gitna ng krisis na ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Itong parang award giving body. Sabi ko kagad sa kanya, sabi ko sa kanya, you know what? Yeah, I know that. It's a form of money. Sabi ko, I know a lot of people there. Tapos, sabi niya, I'm part of it. Sabi ganun sa akin, what? Sabi ko, you're part of it? Sabi ko, Filipino club, da. Oh, sabi ko, I think I made a mistake. Sabi ko, I wasn't preparing that club. So yung pala ibang club. So I said, sorry. Tapos sabi niya, I am part of that organization. Sabi ko, I was talking that Filipino club. Yung mga ganun-ganon. Sabi ko, na-realize ko kaya pala itong mga politiko gusto may mga award-award kasi later on pwedeng magamit. So, anyway, balik na tayo dito. Baka ano pa masabi ko. Number 9, okay? The while plaintiff dismisses Bojack TV broadcast as significant and largely centered around crush and foul language. So, kasi sinasabi nila na, walang kwenta, puro basura lang daw yung aking vlog, at mga foul language. Well, hindi ka pa magkakaroon ng jutang ginimes. Hindi naman foul ang jutang ginimes, di ba? Sabi nito, which are often paired with highly controversial gossips involving politics. Gossip lang daw to, chismis lang. Siyempre, ganun talaga. Kanya-kanyang defense yan. Involving politicians and other famous individuals. Sabi ni Abel ng kanyang lawyer. Recent events show plaintiff's dismissive view could not be further from the truth. In the last few weeks, sabi ng aking lawyer, a Boljak TV report on Philippine Drug Enforcement Agency surveillance reports on Coca-Cola used by the current President Ferdinand Bongbong Marcos. Ayan, nabasa na ito ng mga palangga ko sa California. In 2012, ayan, a true and correct copy of which is attached here to exhibit, ayan. So pinakita ko dalawang dokumento na pinag-uusapan dyan sa Senado right now, yung nasa hearing. Okay? Okay. In 2012, a true and correct copy of which is attached here to Exhibit 5 sparked considerable press coverage in the Philippines, led to an investigation by the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Thank you, Senator Batoha. Or PODD committee in which I have been invited to testify. A true and correct copy of the formal invitation by the Senate committee is attached here too. Ayan, Exhibit 6. It is worth noting that at no time has the PODD committee offered to allow me to testify remotely, with the exception being to permit me
testify from the Philippines consulate in Los Angeles in either case. I fear that if I appeared on the Philippine soil, whether in Manila, in Los Angeles, I risk arrest or worse, or being forced to reveal the source for my information, which is otherwise protected under California's Shield Act. Pinost ni ano to ni SAS. Si SAS, SAS pinost mo to, di ba? Hindi ako pwedeng pilitin kung pwede na ilabas ko yung puting ahas ko. Sa Pilipinas, haharasin ka, gugurgurin ka. So dito protected ang aming free speech. At may batas na hindi pwedeng, baka daw nag-i-echo. O nga nasaan kasi ako, nasa office ako lang mag-isa. Ayan. So hindi ka pwedeng pigilin kung sino ang source mo. Kaya keep on coming, mga kababayan, mag-message pa kayo, mga puting ahas. Kaya hindi ko kayo papangalanan kasi protected ako ng batas dito sa California. Okay? O nga, nag-i-echo, no? Anyway, ito. So, criticism of Marcos administration. When I supported BBM since coming to power in June 2022, I have criticized him for election fraud, smuggling, bribery, illegal drugs, conspiracy, and other form of corruption. O yan, nilagay ko kayo, sabi ko sa ilalagay ko kayo sa entablado eh. I supported Marcos Jr. because when I was still a child, his father and Marcos Sr. was in power. Ayan, no? Ayun naman, fair and square yan. Even though there were some negative events and reported abuses, there were also many infrastructure projects that were completed. During those times as a young child, I remember that children were more patriotic and disciplined compared to now. I hope that the good deeds of Marcos Sr. that I remembered would be continued by Marcos Jr. Totoo naman yan, kaso lang, binudol tayo. Binudol tayo ng bonggang-bongga, okay? Some of Marcos' promises were to pursue electoral reform, addressing hunger, providing affordable commodities, and creating jobs. Unfortunately, within just barely 2 months of Marcos Jr. coming into power, I learned from our common friend, Glenn Chong, a lawyer who worked closely with Bongbong and Liza Hitag, Satanas, diba? And Lisa Marcos conspired with the founder and president of Smartmatic, which ran the Philippine voting system in 2022 to commit electoral fraud and rig the 2022 election for Bongbong. I respect Mr. Chong and value and rely upon his opinion. Declaration yan. May declaration si Attorney Glenn Chong. Okay. Here, mga kababayan. Okay? Number 12, listen to this. Nakahanap ako ng ebidensya dito. Kasi, babasahin ko muna. This was followed by a steep spike in the price of commodities such as rice, onions. Wait a minute. Ito pala yung ano ko, layo ng mic ko. Okay, rice, onions cost in part by smuggling and hoarding by syndicates. At this time, President Marcos appointed Michael Ma, a business partner of Lisa Marcos with alleged ties to smugglers, to be special envoy to the People's Republic of China. Ma also was a business partner of Martin Araneta, the First Lady's brother, who also is alleged to have ties to smugglers. No public announcement was made of the appointment as he simply appeared at an event at the Chinese embassy with Lisa Marcos dun sa screen, nag-appear din si Lisa as a special envoy to China. Attached here is Exhibit 7. Nandito yata yung Exhibit 7 ba? May mga exhibit dito eh. Okay. Anyway, tignan natin Exhibit 7. Okay? Ito pala Exhibit 7. Okay, hindi mo na to pwedeng burahin na, Lisa. Oh, not that one. Ay, hindi pala yan. Exhibit 7. Tama ba? Anyway, mamaya na tayo sa exhibit. Okay? Exhibit 7. So anyway, kukwento ko lang to sa inyo. Okay? So, may nakita akong article in Chinese. Buti na lang, nakalagay talaga dun sa article na yon
Ngayon alam na nila, pero hindi yun na pwedeng burahin yan. Kasi naka-archives na yan. Okay? Nakalagay doon sa Chinese newspaper na tinranslate ko, na nakalagay doon na sa report ng journalist na yon na si Michael Ma ay special envoy. That's the only published article in Chinese na nagsabi na si Michael Ma ay special envoy. Sabi ng lawyer ko, do you have evidence na si Michael Ma ay tinalaga na special envoy to China? Noong una sabi ko, yun nga eh. Sabi ko, yun yung problema. Walang ni-report ang mainstream media. Ni isa wala. Eh sabi ng lawyer ko, my God, it's really unbelievable. Ano? So wala. Sabi ko, although sabi ko may nag-appear siya, may video ka ako na nasa embassy siya. Sabi niya, you dig more. Maganap ka pa ng maganap. Thank God, nakakita ako ng isang article na in-archive ko na, so kahit ipabura ni Lisa yan, huli na ang lahat. Even yung mga article, lahat ng mga kalaban ko, nakuha ko na, na-archives ko na. Kasi merong ebidensya na ipinresent ko na article ng ABS-CBN. Nung nag-release pa lang sila, nag-press release sila, pinagkukuhanan ng mga palangga ko. Pinagkukuha ko na ang mga ebidensya. So, nung binalikan namin, sabi ko, hey, they deleted the article. Grabe, galingo-lingo yung lawyer ko, ha? So, ibig sabihin, kayang ipabura ni Lisa yung mga published article na para walang ebidensya, para malinis. Pero kung naka-archives yan, mga palangga, hindi yan mabubura. Mabubura lang doon sa page, sa website nila, pero nasa archives yan. Di ba? So akala naman nila siguro, yung mga bangag ng mga utak, sila lang ang may sila lang ang may karapatang mag-isip na monopolya nila ang talino. Kaso bangag yung talino nila. Alright? So yun mga kababayan. Okay. So nakahanap ako ng article na talagang siya ay special envoy. Okay? So nakalagay dito ako, Marcos retribution against critics. Sabi ko, over the years, I have spoken out and criticized the last 3 administrations. Aquino, Rodrigo Duterte, at siya. Di ba? Alam niyo naman yan. Alam niyo yan talaga na lahat ng administrasyon ay kinriticize ko. Tapos sabi ko dito, yet it has been only during the Marcos administration that I had to endure extreme harassment because of my being critical of those in power. Okay? So, ito mga iba mahaba na to, basahin mo na lang itong mga iba. Yung mga importante lang ang babasahin ko ng bonggang-bongga. This is exciting. Okay? Okay. Ito exciting to mga palangga. Hindi ko lahat i-discuss, so yung mga exciting part lang. Number 20, I have been told by multiple sources with ties to the Marcos administration that Lisa Marcos has pushed Abel Bacudio and another designer to file legal action against me with her support. Lisa Marcos intends to use the resources of the federal law enforcement agencies to exact retribution against me that my life may be in danger. See Declaration Glenn Chong. Alam mo, talagang may nagsasabi na sa akin na mga taong nasa paligid din sa SMUGS na inuutusan niya to mga designer na to file against it. Ikaw, ito tanungin ko kayo, 2022 wala kang pambayad sa kuryente. Wala kang malamon, wala kang pambayad sa bills mo. Tapos you can afford. Di ba? Tapos you can afford US lawyer. You know what I mean? Yan lang ang tanong ko sa inyo. You'll be the judge. Pupunta ka ng Amerika with business class. Tapos mag-hire ka ng lawyer. Lawyer sa Pilipinas, lawyer sa Amerika. You will be the judge, mga palangga. Okay. Now, ano pa yung mga importante dito? Ito.
On December 30, 2023, I received an anonymous text informing me that a 10 million bounty, ayan, had been put in my head. Ayan, alam nyo na yung mga ganyan. So, ito yung text sa akin. Alam mo, tinranscribe ko to, yung text messages sa akin, pero dito sa Amerika, siguro sa Pilipinas ganun din. Hindi pwede yung transcription o translation ko. Dapat may independent translator which is registered or certified ang tawag sa kanya, na patunay na yung translation ko is accurate kasi baka out of context mo. So, ito yung translation niya. Exactly. Actually, Tagalog yan eh. Matatawa ka, pero nandyan yan sa exhibit, I think. Sabi niya, the text can be translated as, "Be careful, madam. General Manager Mel Robles of the Philippine Charity Sweepstakes Office has received a year-end bonus of 570 million from the Lotto. That's why he volunteered to fund the plot to kill Maharlika. The plan was formed for you at Cork Win Bar in BGC. Your value is 10 million. Ay, may yak-yak pa, oh. They are in panic mode because of the cocaine expose. Di ba matagal, 2022 pa lang in-expose ko na yung pagiging yung pulburon, kaya nga may nabuo tayo na, meron tayong word na pulburon. Di ba? They put a bounty on your head. It was taken from the recent winner who was a lone bettor. Sabi ito pala yung Tagalog. Oh. Sorry, madam. Sabi niya, it's awkward, na Tagalog, that the information is about an attempt on you, but of course, your safety, you have to know. Ayan, see declaration, Dulce Corazon, siya yung certified translator. All right, the reference to the Pulburon expose stems from series of reports that I made beginning in October 2022 regarding BBM's alleged Pulburon news that culminated in the recent released leaked documents from the Philippine Drugs Agency or the PDEA, detailing history of substance abuse for which he was under PDEA surveillance in sometimes in 2012. Sabi ko sa Lisa, isasama ko lahat to eh. All right, okay. Bongbong's past drug use are nothing new because as former President Rodrigo Duterte has accused him of being a druggie. O yan. Okay. Okay. One of the Justice Department personnel, ito naman ang declaration ni Attorney Glenn Chong tungkol sa aking death threat, nasa Exhibit 12. One of the Justice Department personnel that Mr. Chong indicated was involved in Lisa Marcos' campaigns of retribution, okay, was Jose Arcadis Jr. Ayan, damay-damay kayong lahat. Who serves as Undersecretary of the Immigration and Special Concerns. Around this time, I discovered that an image of my US passport was being leaked on Twitter. You know what? Alam mo, Lisa, okay, natakot sila. Nileak nila, thank you, Joey, Joey Palanga, thank you for sending me. Nileak nila ng few minutes yung aking US passport. At ito ay galing sa immigration. Screenshot sa kanilang, tawag dyan sa kanilang computer. Okay, di-violate nila yung privacy, okay, ng aking pagkakakilanlan ng passport record ko. Doon sa pag-leak ng PDEA, na bangag si Marcos, wala akong nilabag na batas doon. Pero yung pag-influence ni Lisa na ipakalat yung passport ko to harass me, dyan ka nagkakamali. Kaya mga kababayan, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas habang kayo ay nasa bangag na administrasyon. Imagine mo ang passport ko. Okay? Nileak nila. So, ibig sabihin, ang mga passport nyo, pwedeng dukutin ni Lisa lahat. Sabi ko sa'yo, fixer tong gagong to. Nileak nila, ito. Nasa exhibit to eh. Ito, here. Tignan natin dito, ha? Exhibit. At ang passport, nakita ko to kanina eh. Tignan natin to. Ang haba kasi ng mga ito. Tignan natin. Nandito yung passport. Ito yung mga exhibit na pinakita ng lawyer ko. Oh, grabe. Oy, mga lawyer, you will learn from this. Lawyer sa Pilipinas. Ito, nilik ng mga julul.
Nilik nila yung passport ko. Buti lang, passport challenge, buti lang ang ganda-ganda ng alindog ko. Ay, by the way, ito yung exhibit palangga, oh. Dali ah. Ito yung exhibit kanina na Tagalog. Pumunta na lang tayo sa exhibit. Total published naman na ito eh. Nakita nyo yan? Okay? Oh, mag-ingat ka, madam. Pa-year-on bonus kay Milangka, 570 million, patama sa loto. Kaya siya nag-volunteer na i-fund ang paggurgur kay Palangga. Okay? The Cork Wine Bar BGC, nabuo ang plano, 10 million ang halaga, panic mode sa mga pasabog na pulburon. O, di ba? So yan, alam mo, feeling ko itong translator dito nanonood sa akin. Hindi ko siya kilala, pero feeling ko nanonood kasi nagigets na yung mga yung mga exhibit. Okay, ito naman. Ayan. Ngayon, okay. Ito. Imagine mo nilik nila yan. Okay? Nilik nila yan, mga palangga. Gaano kasama ang gobyerno ni Marcos Jr.? Yan, galing yan sa immigration. Pagpasok ko nung umuwi ako. Buti na lang ang alindog ko dyan, bongga-bongga. Yan, yung nilik ng PIDEA sa akin na bangag si Junior, kailangan lang malaman ng taong bayan kasi public interest yun na malaman na ang presidente ay bangag. Pero yung pag-leak ni Lisa ng passport ko, ano ang interes ng publiko dyan? Maliban na lang sa alindog ko. Ano ang interes ng publiko sa passport ni Maharlika? Ano sabi? 2 million Maharlika, iyak na. Nye. Bali na pang bobo lang kasi talaga yung mga ganong So mga kababayan, yung mga ganong klaseng trolling. So mga kababayan, lawyers, sundalo, Philippine National Police, kayo lahat ng mga mamayan Pilipino, ayan po, nilik ni Lisa, ginamit niya yung influenza, yan ang US passport ko. Ayan. Wala akong pinost na US passport ko sa buhay ko. Ang meron lang yan ay ang immigration pagpasok ko. Bakit yan nila nilik? Kita nyo kung gaano walang saysay ang gobyerno ng Pilipinas kasi ang gobyerno, ang immigration pinoproteksyonan, dapat niya yung mga dokumento natin. Magkaiba to sa PIDEA leak, sa passport leak ko. Ako ay walang ninakaw sa gobyerno. Ano ang intensyon ni Lisa Marcos at ni Marcos Jr. na i-leak ang pasaporte ko? Dinilit nila yan right away sa Twitter kasi natatakot sila. Pero nakuha ko na lahat yan. Ikaw, Lisa, tangin na, pagdating ng tamang panahon, magbabayad ka sa lahat ng kahayupan mo. Alam nyo, nag-i-echo lang kasi ako ngayon dito ng bonggang-bongga. Alam nyo, sa mga men and women in uniform, sir, ayan, madam, susumbong ako sa inyo. Sa mga religious group po, okay? Ginagawa nila to sa akin. Ginagawa din nila sa inyo. Pag pinagtripan kayo, pwedeng ipadukot yung kinyong mga importanteng dokumento ng labag sa batas. Isa yan. Pag-usapan na lang natin yung mga exhibit. Ako na lang mag-explain. Kasi yung mga masyadong English at saka pang-court lang yon. Okay? Doon dito tayo sa pinakitang ayan. Ayan mga nilik nila palangga. Punta tayo sa mga ebidensya. Ayan. Ito. Isa yan na aking ipinresent. Okay? Dahil filed na po ito sa mga panggigipit. Ayan. Nakasulat din yan dyan na ito ay sponsored ni Lisa Smugs. Okay? Yan yung mga exhibit na yan. Okay? So ito, mga palangga, ito yung warrant of arrest na inisyu sa akin na gumamit sila ng fabricated address o gawa-gawang address o tanim kaso. Ayan, pinresent ko yan. Sinalaysay ko lahat yan dyan. Ayan, nakita nyo yan, mga palangga. Ito yung larawan ng panggigipit ni Lisa Marcos. Dito lahat sa case na to, sa anti-slap motion na pinresent namin, ayan, ipinakita ko din ito na itong si Abel Bacudio ay kinancel siya. Kaya kami nagkakilala. Kasi kinancel siya. Wala siyang pera. Okay? Dahil kinancel siya, nawalan siya ng project, umiiyak-iyak siya ng bonggang-bongga, malungkot, kaya tinulungan ko magbenta ng jacket. Ito ay patunay kasi sabi niya hindi daw siya naghirap
Doon sa, kasi parang doon sa kanilang press conference, sabi niya na, parang may nagtanong yata doon na kesyo, sinasabi ni Maharlika na tinulungan ka daw niya. Dinideny niya na hindi ko siya tinulungan. Okay? So ito mga ebidensyang ito, pinakita ko na natanggalan siya ng contract. So nawalan siya ng pera. So yan yung mga ebidensya, mga palangga. Marami pa eh. Ito, hanap tayo ng bonggang-bonggang mga ebidensya. Ito, ayan. Ayan, Abel, sinungaling ka kasi na sinasabi mo na hindi kita natulungan. Ang sabi mo pa, dinamitan mo ko. Di ba? Kung makapagpakalat kayo ng kasinungalingan, dinamitan daw niya ako palangga. Para bagang binisan, para ba akong pinulot dun sa kanto na wala akong damit, tapos dinamitan ako. Okay, so ano yung kwentong yan? Diyan po sa video na yan na tinranscribe ko, ay inamin niya mismo na ito, hindi niya pwedeng sinungaling kasi video yan. I transcribed that already. Buti na lang sa channel ko yan, kung hindi, binura niya na rin yan. Ano yan? Excerpt from Abel interview. Anong sabi niya dyan? Okay, anong sabi ko? Hello, Maharlika. May Tagalog yata dito. Na-present ko rin yata yung Tagalog. Ito, may Tagalog. So kasi may Tagalog, din may English. Ito yan. Okay, ito original Tagalog transcript. Hello, mga palangga. Sabi ko, here's Abel, my friend. So pag-uusapan natin kung paano siya nagsimula. Para lang maintindihan ng ating mga kababayan kasi 2 years na po kaming nag-uusap ni Abel. On December 23, 2020, dahil lamang sa isang TikTok post na naalala ko yun, na pinuri niya po si former First Lady Imelda Marcos. Natatandaan ko, parang ang sabi mo, in your opinion, na gusto mo si Imelda. So dahil po sa post na yon, na hinangaan mo lang naman si former First Lady Marcos, yung mga contracts mo na cancel. Okay? Ang sabi ni Abel, yung mga merchandise lang ang pinol out nila. Okay? So may pag-amin. May ebidensya, may pag-amin na natanggalan siya ng mga contracts. Okay? Sabi dito, sabi ko, so dahil sa mga bashing at panawagan
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!